Oh. So ito na, mga kababayan. Dito tayo sa sunod. Representative Paulo Ortega. Ano nga ba ang sabi ni Congressman Paulo Ortega ng saan ito? Sa Congress. Wait lang. Ito, sabi dito, mga kababayan, si Paulo Ortega noong June 2, ito ang sabi niya, yung hindi pagtuloy ng impeachment ni Sara at inilipat ito sa June 11. Oy, maraming salamat po, ma'am. No, abon ako sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Ito po, mga kababayan, yung sabi ni Congressman Paulo Ortega. Sabi niya, parang may kadate ka lang pero biglang hindi sinipot. Tapos pwede bang after 1 week na lang tayo lumabas? 'Di ba? Mga kababayan, yun daw impeachment ni Sara na inilipat ni Chis Escudero ng date. No, instead of June 2, ginawa ng June 11. Ngayon, ito ang reaksyon nitong kongresista na si Paulo Ortega. Parang may kadate ka lang pero biglang hindi ka sinipot tapos pwede bang after 1 week ka na lang tayo lumabas? Parang ganun eh. Hindi ba naka-ready ka na, nakabihis ka na, tapos hindi pala tuloy yung date mo, parang ganun yung feeling. Totoo. So anong tawag sa ganun, mga kababayan? Yung nagplano na kayo, yeah? Yung nag-usap na kayo, magdi-date kayo, di ba? Ma'am Team Ace, yung nakabihis ka na, nakabook ka na ng kwarto, yeah? Kasi syempre pagkatapos mag-date yan, mag-jirjir kayo. Hindi naman tayo mga bata dito. Hindi na natin kailangan sibil. Ganun naman talaga yan. Date, kain, pasyal, gala. Pagkagabi, nagabihan, mag-book ng motel. Pagkatapos, mag-jirjir. Edi ikaw naman, si lalaki, syempre, pagplanuhan mo yon. Nakakahiya naman ng babae ang magagastos. Malamang lalaki kadalasan. Majority lalaki talaga. So, syempre, kailan natin gagawin ito? Parang ganun yung impeachment ni Sara. Pinag-usapan na, di ba? Sabi, sige, mag-date tayo, June 2. Anong oras yan? Siyempre, umaga para mahaba-haba yung ating pamamasyal, yung ating pagsasama. Hanggang anong oras yan? Siyempre, alas 4. Kasi pagka magpaabot pa tayo alas 5, maggabihan tayo niyan, baka makamotel tayo niyan. Siyempre, kung ako naman, siyempre, paabutin ko ng gabi. Parang ganun yung impeachment. Tapos, yung bihis ka na, yung nakapag-prepare ka na, nakapag-memorize ka na sa sasabihin mo, biglang announce ni Chis Escudero, ay, June 11 na lang? Next time na lang? Bakit? Pagod ako eh. Hindi mo alam na kaya pala inilipat ng kadate mo yung petsa kasi may nakadate na pala siyang una pa sa'yo. So, anong tawag doon? Niloko ka lang. Sa madaling salita, niloko tayong taong bayan. Napag-usapan na. Tapos bigla mong baguhin. 'Di ba? Napag-usapan na eh. At saka, mga kababayan, ganito lang. Kapag tayo, nagkamali sa batas, makukulong ka, mapaparusahan ka, may penalty ka. Pero pag ang batas, nagkamali, okay lang. Parang ganun. 'Di ba? Parang ganun ang nangyari. Kapag ang Senado nagkamali kasi may petsa na, biglang nilipat, okay lang. Pero kapag tayo sumakay ng eroplano, syempre, 'di ba, mag-fill up ka pa ng EGOB, 'di ba? Example ko mga kababayan. Ang impeachment ni Sara may date na. Nilagdaan na ni Chis Escudero yan. Sinabi na niya, June 2. Example ko sa inyo. Kapag tayo, ordinaryong Pilipino, pupuntang abroad, siyempre, kukuha kang ticket. 'Di ba? At siyempre, kapag yung ticket mo, i-revoke mo, may another bayad. 'Di ba? Depende na lang kung pwede mong i-revoke yung binayaran mo, yung pwede i-change date or refundable. Tapos, syempre, pagpunta mo sa airport, magpipill up ka ng EGOB. Diba? May date rin yun. Hindi mo pwedeng baguhin yung ticket mo.
Oh, pag fill up mo sa IGOB, pipila ka sa immigration. Pipila ka sa immigration ngayon. Pagdating sa immigration, maraming tanong, magkamali ka ng sagot, madidili ka, malalagpas ka sa oras, ang tawag doon, ma-upload ka. Pag na-upload ka, hindi ka po pwedeng intayin ng eroplano para patuloyin ka at antayin ka nila, madadama yung iba. Di ba walang ganon, mga kababayan? Di ba ganon? Kapag ikaw na-upload, hindi ka na pwedeng hintayin ng eroplano. Kasi batas is batas. Di ba? Pero kay Chis Escudero, sinabi na niya, pitsa 2. Biglang binago, pitsa 11 na. Dinagdagan ang 1, yung 2. Dapat 2 yun eh. Ginawa niyang 1-1. Kaya naging 11. Diba? So, kapag ang batas, magdesisyon okay lang. Kapag tayo ang nagkakamali, kailangan managot. May penalty agad. Diba? So, bakit ganun? Kaya nga sabi ni Representative Paulo Ortega, parang may kadit ka lang eh. Yung bihis na bihis ka na, yung nakapag-book ka na, kasi mag-jirjir na kayo after ng date, tapos hindi natuloy yung jirjir nyo kasi may ka-jirjir na pala siya. Next time na lang daw nag-message. Yung antay na antay ka doon sa mismong meet-up place ninyo, tapos walang walang chat, nag-chat gabi na, yung pala nakauwi na galing sa kadit niyang iba. So, ang madaling salita doon, pinaasa ka lang, niluloko ka pa. Bakit pag ang gobyerno, paasahin ka okay lang? Pero bakit pag tayong taong mamamayan, hindi tayo magbayad ura-urada, may penalty agad? Diba? Bakit hindi natin subukan mga kababayan, tayo naman ang masusunod bago sila? Kasi napaka-unfair. Ilang beses na ginawa ng gobyerno yan. Kapag sila magdesisyon, okay lang. Samantalang tayo namang taong bayan na mga nasa laylayan ang nagpapasahod sa mga putang inang yan. Diba? Kaya nga minsan sabi ko sa inyo mga kababayan, bakit tayo matatakot sa gobyerno? Tayo naman nagpapasahod sa mga putang inang yan. Hindi ko naman nila lahat. Except sa mga matitino na government worker. Diba? Bakit tayo ang mag-adjust? Tayo naman nagpapasahod sa mga putang inang yan. Bakit wala tayong karapatan na tanggalin yung mga hayop na yan? Kapag nasa posisyon na. Diba? Bakit tayo ang natatakot? Bakit tayo ang nag-a-adjust? Tayo ang nagpapasahod sa mga putang yan. Kaya nga sila tinatawag na public servant eh. Ano bang Tagalog ng public servant? Trabahante sa publiko, utusan ng tao. Pero bakit parang tayo pa? Bakit parang tayo pa ang mali? Bakit parang tayo pa ang under sa kanila? Tayo ang nagpapasahod sa mga putang ina nila. Bakit hindi ba po pwedeng tanggalin natin yan at palitan? Hindi ba po pwedeng ganon? Di ba? Bakit tayo natatakot? Kaya minsan, mga kababayan, napakaraming Pilipino ang hindi na sumusunod sa gobyerno. Bakit? Kasi ang dami din pong nasa gobyerno ngayon na nakaposisyon, na nakapwesto, mga putang ina, puro lang pangungurakot, walang ginagawa. Mayroong iba dyan, nagnakaw ng confidential fund, tambay dito, tambay doon, pasyal dito, pasyal doon. Tapos ang sabi, unahin natin ang kapakanan ng taong bayan. Pero putang ina, binaha yung lalawigan niya, nandun siya sa dahig. Di ba? Hindi ba po pwede pagtatanggalin yung mga hayop na yan? Kailangan pang idaan sa mekos-mekos? Paldong-paldo na kayo. Bakit ba tayong naghihirap? Pwede naman sigurong tayo naman ang magsalita. Kaya nga tinatawag tayong demokrasya eh. Ano bang ibig sabihin ng demokrasya? Demo, tao, krasya, utos. Or demo, utos, krasya, tao. Kaya nga tinatawag tayong demokrasya eh. So nasaan yung salitang demokrasya kung walang power
Ang tao naman ang nagpapasahod sa mga putang inang yan. Di ba? So tayong tao, may karapatan din po siguro tayong tanggalin yung mga hayop na yan. Pinagluloko na tayo eh. Pinagluloko na tayo. Alam niyo yung parang may kadate ka na, may petsa na, may lugar na, may oras na. Tapos biglang sabihin, next time na lang, kasi may kadate na palang iba. O di ba pinagluloko ka? Pwede naman siguro nating gibain yung opisina pag hindi natin gusto eh. Kasi tayo din naman nagpapagawa yan. Oh, bakit tayo makukulong kung sisirain natin ang opisina ng mga hayop na yan? Galing din naman sa pera ng taong bayan yung pinagawa ng opisina na yan. Kung taong bayan na ang kikilos. Diba? Hindi ba po pwedeng magsanib pwersa tayong lahat, mga kababayan? At magsama-sama at mag-people power na lang para pakinggan tayo ng tao. Kasi kung hindi tayo magsama-sama, sa totoo lang, walang mangyayari sa atin eh. Hanggat yung apelyidong Duterte na natili sa gobyerno, mananatiling ganyan ang ugali nila. Hanggat ang apelyidong Estrada, Binay, Arroyo, Revilla, Marcos, sino pa? Hindi tayo magbabago. Walang kaunlaran ng ating bansa hanggat meron tayong ganitong konstitusyon. Palitan nyo na yung Philippine Constitution. Palitan nyo na yung 1987 ng putang inang konstitusyon na yan. Simula nung itinalaga yung 1987 konstitusyon na yan, hindi na umunlad yung ating bansa. Bakit ang Singapore kayang gawin? Bakit sa atin hindi?